Mabuhay! Ang ating paksa sa araw na ito ay may pamagat na Antas ng Wika. Bago tayo magsimula, narito ang inaasahang matututuhan ng bawat isa pagkatapos ng talakayan. Una, naiisa-isa ang iba't ibang antas ng wika. Ikalawa, na ipaliliwanag ang pagkakaiba ng bawat isa. Ikatlo, nakapagbibigay ng halimbawang salita batay sa antas nito. Nais ko munang magbalik-aral tayo. Ano ba ang pagkakaiba ng homogeneous sa heterogeneous na wika? Ano-ano ang iba't ibang mga variety ng wika? Ano ang tinatawag na register at jargon ng wika? Ano pa ang mahalagang konseptong pangwika kaugnay sa variety? Bilang panimulang gawain ay nais kong itanong, ano ang kadalasang mga katumbas na panawag ninyo sa inyong magulang? Ano-anong mga salita ang madalas ninyong gamitin ng iyong bagbabarkada? Ang mga salita bang ito ay mula sa diksyonaryo o kayo lamang ang bumuo? Ang antas ng wika ay sinasabi na mahalaga. Ang pagkakaroon ng antas ng wika ay isa pang mahalagang katangiang tulad nito. Tulad ng tao, ang wika ay nahati rin sa iba't ibang kategorya ayon sa kaantasan nito. Kung tutusin, ang antas ng wikang madalas na ginagamit ng isang tao ay isang mabisang palatandaan kung anong uri ng tao siya at kung sa alinmang antas panlipunan siya nabibilang. Malagang maunawaan ng lahat ng tao ang mga antas ng wikang ito nang sa gayoy maibagay niya ito sa kanyang katayuan, sa hinihingi ng panahon at puok at maging okasyong dinadaluhan. Nahati ang antas ng wika sa kategoryang formal at informal. Sa bawat kategorya, nakapaloob ang mga antas ng wika. Ang formal, ito ang mga salitang standard dahil kinikilala, tinatanggap at ginagamit ng higit na nakararami, lalo na ng mga nakapag-aral sa wika. Samantalang ang informal, ito ang mga salitang karaniwan, palasak, pang-araw-araw na madalas nating gamitin sa pakikipag-usap at pakikipagtalastasan sa mga kakilala. Nahati ang formal sa dalawang kategorya. Una, ang tinatawag nating pambansa. Ito ang mga salitang karaniwang ginagamit sa mga aklat pangwika, pambalarila sa lahat ng mga paaralan. Ito rin ang wikang kadalasang ginagamit ng pamahalaan at itinuturo sa mga paaralan. Samantalang ang pampanitikan o panretorika, ito naman ang mga salitang gamitin ng mga manunulat sa kanilang mga akdang pampanitikan. Ito ang mga salitang karaniwang matatayog, malalim, makulay at masining. Madalas itong gumagamit ng mga idioma o tayutay. Samantalang ang informal ay nakahanay naman sa lalawiganin, kolokyal at balbal. Ang informal, ito ang mga salitang karaniwang palasak, pang-araw-araw na madalas nating gamitin sa pakikipag-usap at pakikipagtalastasan sa mga kakilala at kaibigan. At ang unang kategoryang ito ay nakapaloob ang lalawiganin. Ito ang mga bokabularyong dialectical. Gamitin ang mga ito sa mga partikular na pook o lalawigan lamang. Maliban kung ang mga taal na gumagamit nito ay magkikita-kita sa ibang lugar dahil natural na nila itong naibubulalas. Makikilala rin ito sa pagkakaroon ng kakaibang tono o tinatawag ng marami na punto. Samantalang ang kolokyal, ito'y mga pang-araw-araw na salita na ginagamit sa mga pagkakataong informal. Maaaring may kagaspangan ng kaunti o mga salitang ito
Ngunit maaari rin itong maging repinado ayon sa kung sino ang nagsasalita nito. Ang pagpapaikli ng isa, dalawa o higit pang salita, lalo na sa mga pasalitang komunikasyon, ay mauuri rin sa antas nito. Halimbawa, ang nasan para sa nasaan, paano para sa paano, sakin para sa akin, sayo para sa iyo, kailan para sa kailan, meron para sa mayroon. Bagaman sa ilang mga aklat ay hindi na ito karaniwang nakikita sapagkat yung ipinakitang tuntunin para bang nakikita na rin sa susunod na antas. At ito yung tinatawag nating balbal. Ang balbal ay ang tinatawag sa Ingles na slang. Sa mga pangkat-pangkat nagmumula ang mga ito upang ang mga pangkat ay magkaroon ng sariling codes. Mababang antas ng wika ito, bagamat may mga dalubwikang nagmumungkahi ng higit pang mababang antas, ang antas bulgar. Halimbawa nito ay mga mura at mga salitang may kabastusan. Tingnan natin ang banghay ng antas ng wika o ang halimbawa. Sa halimbawa ay makikita natin ang mga pagkakahanay ng mga salita mula sa formal na kinalalagyan ng pambansa at pampanitikan at ng informal na kinalalagyan ng lalawigan, kolokyal at balbal. Sa puntong ito, wag na nating tingnan yung kolokyal dahil sabi nga natin, ito ay hindi na rin magbabasa sa ibang mga libro kasi magkakaroon ng kalituhan o talaban sa pamagitan ng tuntunin ng kolokyal at ng balbal. Kaya tingnan na lamang natin, halimbawa ang pambansa ay ina, ang pampanitikan ay ilaw ng tahanan, ang lalawiganin ay inang or inang sa iba, at ang balbal nito ay ermat. Ang formal ay ama, sa pampanitikan ay haligi ng tahanan, sa liliwiganin ay itang, at sa balbal ay erpap. Katulad ng banggit ko, hindi na natin titingnan ang kolokyal sapagkat magkakaroon ito ng kalituhan sa ibang bahagi ng informal na antas na wika. Ang baliw ay nasira ang bait o nasiraan ng bait. Sa laliwiganin ay muret, bayla, at sa balbal ay praning. Pulis, alagad ng batas. Sa informal ay lalawiganin ay pulis. At siguro itong balbal dito ay wag na nating sabihing buhaya kundi parak marahil. Pagdidiin natin, ang antas ng wika ay sinasabing pinakamababang uri ng antas ng wika, bagaman may nagsasabi naman na hindi pa rin naman ito sapagkat mayroon daw na antas na bulgar. Pero mas palasak natin naririnig kasi ay ang balbal o ang islang. Ilang mga paraan o pagpaproseso ng pagbubuo ng balbal ay ang panghihiram sa wikang banyaga. Maaaring manatili o nagbabago ang orihinal na kahulugan ng salita. Halimbawa nito yung vacuum, alam naman natin yung itsura nito. Sa iba, ang bilang pagbabalbal, ang naging kahulugan ay sip-sip, yung hole-holen, appear, standby, chicha, pagkain, Indian, di dumating sa usapan. Nakita natin na bago ang kahulugan. Pagbibigay ng bagong kahulugan sa salitang Tagalog, patola, ito yung pumapatol, mabilis maiwala. Sabi nila, walang silbi, pero mula ito sa kahulugan talaga na gulay. Tinik sa gabal, timpla, modo o galit, berde, madumi ang isip, tama, lasing. Sa pagpapaikli, wala, ginagamit ang wa, gobernador, gob, probinsyano, syano, kumpare, pre, Pilipinas, Pinas, bili mo ako, bil mo ko. Pagbabaliktad o metathesis, barkada, adakrab, kita, atik, pera, arep, maganda, adnagan, wala pera, alaw, arep, tako-tako o katukat. Isa pang paraan ng pagbuo ng balbal ay ang paggamit ng acronym, HD, hidden desire, OP, out of place, KSP, kulang sa pansin, TL, true love, at PG, patay gutom. Kung gayon, yung mga naririnig nating mga salita ngayon sa mga kabataan ay kahit dati pa naman pala ay existing na at muli nating nariringgan ngayon. Halimbawa dito pa ng pagbabalbal ay pagpapalit ng pantig. Asawa para sa jowa, bakla, jokla, torpe, tsupe, buntis, juntis,
Matanda, majonda, matulog, majulog, ganda, jonda. Paghahalo ng wika, halimbawa, pa-cute, pa-effect, mag-enjoy, ma-take, mag-banding, di ko carry, tara let's. Paggamit ng bilang, halimbawa, 5254, mahal na mahal kita, 123, naloko, 5050, naghihingalo, 45, baril, 56, pangungutang sa Bombay, and 104, acknowledge. Pagdaragdag, Malay, Malaysia, Paki, Pakistan. Kombinasyon ng pagbabaliktad at pagdaragdag, wala, alaw, alaws, hindi, dehin, dehins, hiya, yahi, jahi, tama, amat, amat. Pagpapaikli at pagdaragdag, Pilipino, Pino, Pinoy, Chinese, Chino, Chinoy, Bagito, bagets. Pagpapaikli at pagbabaliktad, halimbawa pantalon, talon, lonta, sigarilyo, siyo, yosi. Panghihiram at pagpapaikli, halimbawa original, orig, American, amboy, brain damage, Brenda, emotional, emo, from the province, from the. Panghihiram at pagdaragdag ay get, gets o getsing, in love, in lababo. Sa mga nakita natin, matutungayan natin na ito ay mga karaniwang naririnig natin ngayon sa mga, lalo na sa mga kabataan, at mula pala ito sa proseso ng pagbabalbal. Sa lahat ng antas ng wika, ang balbal kung gayon ang maituturing natin na pinakadinamiko. Maaari kasing ang usong salitang balbal ngayon ay laos na bukas. Nakatutuwa ring pag-aralan kung paano nabuo ang mga salitang ito katulad ng nakita nating proseso at mga halimbawa ng pagbabalbal. Minsan nga dahil sa napakasalimuot na prosesong pinagdaanan ng isang salitang balbal, nagiging lubhang mahirap ng ugatin ang pinanggalingan nito. Kaya raming ang mga kabataan, lalo na sa kasalukuyan, ay gamit ng mga salitang balbal na hindi nila alam kung paano nabuo. Kaya narito po ang ating checkpoint or mahalagang punto. Ano-ano ang mga antas ng wika? Paano ito nagkakaiba-iba? At magbigay ng halimbawa ng bawat antas. Bilang paglalapat, nais kong itanong, bakit mahalaga ang tamang pagpili at angkop na paggamit ng mga salita? Paano nakaapekto sa ating buhay ang ginagamit nating mga salita? Bilang pangwakas na gawain ay nais kong magtala kayo ng 10 salita at tumbasan ito ng mga salita batay sa antas ng wika. Ipakita ito sa pamamagitan ng paggamit ng talahanayan katulad ng ipinakita nating halimbawa kanina. Marami na naman tayong natutuhan sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, mabuhay!